Magandang umaga, Sir Bob. Ako po si Alice from Pateros. Hindi ko na po patatagalin pa yung pagkukwento. Nagkaroon kasi ako na experience dati na hindi ko in-expect na mangyayari sa akin. Last summer ay nagplano kaming magpipinsan na magbakasyon sa Palawan. Bali 7 kaming lahat. Better late than never, ika nga nila. Planado lahat ng outing namin. Pamasahe, pagkain, pati na yung rerentahan naming space. Ang nakuha nga pala naming space ay sa isang resort kung saan akala namin magiging masayang bakasyon pero nauwi sa katatakutan. Mga 2:00 ng hapon nang dumating kami sa Puerto Princesa International Airport sa Palawan. Sinalubong kami ng staff ng resort na pag-i-stayan namin. Sumakay kami sa shuttle nila while papunta sa resort. First time pa lang namin ay sulit na talaga. Sa ganda ng tanawin ay busog na yung mga mata namin. Walang tulak kabigin nga. Mga around 7 ng gabi pa lang noon, naatambay kami sa labas habang nagigrill ng kakainin at tamang shot lang. Nang may napansin akong anino na naatayo sa may balcony. Ang posisyon nito ay parang may sinisilip sa loob. Kubo style kasi ang resort na narentahan namin at may balcony yon. Kinalabit ko yung isa kong pinsan at tinuro yung anino sa may balkonahe. Pero pagtingin ko ay wala na ito. So deadman na lang. Makalipas ng ilang minuto, narinig namin na sumigaw yung pinsan naming si Ira. Nasa sala kasi ito at tumatambay. Tumakbo ito palabas at nanginginig sa takot. Nang tanungin namin kung bakit, nagsabi siya na may nakita raw siyang anino sa loob. Padaan-daan ng pangaraw ito sa harap niya. Bigla akong kinabahan nun. Naalala ko yung aninong nakita ko kanina. Kaagad na pumasok yung 3 kong pinsan na lalaki. Hinanap nila kung may nantitrip ba kay Ira. Paglabas nila ay wala naman daw silang nakita. Inaalo nila si Ira hanggang sa mawala na sa isipan namin yung nangyari. Mga bandang 11:00 ng gabi, nasa loob na kaming lahat. Hindi namin kinaya yung lamig sa labas kaya maaga na rin kami nagsipasukan. Bigla rin kasing sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit panay tayuan ng balahibo ko kahit naman nasa loob na kami. Para tuloy akong nilalagnat na ewan. Sina Ira at iba pa naming pinsan ay nasa taas na. Samantalang 3 na lang kaming nasa baba ang natira. Kami kasi ang nakatoka noon sa pagliligpit. Nagsabi ako sa 2 pinsan ko na magpapahinga muna dahil para na akong nantanggulay na nanlalambot. Pumayag naman ang mga ito. Medyo nakaidlip pa nga ako pero nagulat ako nang makarinig ng parang may bumubulong sa akin na hindi ko maintindihan. Humahagik-gik ito pero yung boses niya ay nanunuot sa kasulok-sulukan ng ulo ko. Kilabot yung naramdaman ko kaya bigla akong nababalikwas ng bangon. Nag-alala naman akong tiningnan ng 2 kong pinsan na hindi pa tapos sa pagliligpit. Kaya para makaiwas na maulit ang bumulong sa akin ay tumulong na lang ako sa kanila para matapos na. Habang nagliligpit ay maririnig ang malakas na kalabugan sa taas. Kung paikinggan mabuti, parang pabalya yung bagsak. Iba yung epekto sa baba. Medyo nabahala ako. Tapos ang lalakas pa ng tawa nila. May umiiyak pa nga. Inisip ko na baka nagmaoy yung isang pinsan namin. Deadma lang kami sa baba kasi sanay na rin kami sa kaingayan ng 4 kapag nagkaasama-sama. Maya-maya tumawag si Ira. Medyo iritado yung boses niya. Nagsabi lang siya sa amin na huwag daw kaming masyadong maingay. Yung cellphone ko noon ay naka-loudspeaker kaya nagkatinginan kaming 3. Natatawa pa nga ako na sinabihan siya na, "Kayo nga sobrang ligalig dyan sa taas. Baka mamaya magreklamo ni ibang guest sa sobrang ingay nyo." Tapos biglang nawala yung linya ni Ira. Nagulat na lang kami nang naguunahan na ang mga ito na buwaba. Nagtataka naman ako na may halong kaba na. Kasi iba yung epekto ng pag-uunahan ng takbo nila kasi hindi naman ganun kalakas kesa kalabog kanina. Nagsimula nang mag-iyakan yung 4 sa harapan namin. Iba-iba sila ng sinusumbong. Si Ira nagrereklamo na malakas daw ang tawanan namin sa baba. Kaya napatawag siya.
Pero nang marinig niya yung sinagot ko, ay narealize niya na may kakaiba sa narentahan naming resort. Nagkwento rin yung isa kong pinsan na may nakita raw siyang anino nung nasa loob siya ng CR. Tapos yung isa kong pang pinsan nagsabi na may naririnig siyang umiiyak na parang humihingi ng tulong. Doon na raw sila sabay-sabay na nag-unahan pababa. Tapos nag-share din yung dalawa kong pinsan. May naririnig silang dalawa na may panay akyat baba ng hagdan. Pero wala namang tao. Ayaw din naman nilang lumabas dahil ayaw nilang iwanan yung iba naming mga pinsan. Nagdesisyon kaming lahat na sa labas na matulog. Hindi yung tinatambayan namin kanina, kundi sa labas mismo ng resort na pinag-iistayan namin. Nagkumpulan kaming 7 sa buhanginan. Kinabukasan, sinabihan na lang namin yung ibang staff na kukunin na yung gamit dahil mag-check out na kami. Ang sabi namin ay may nagpaparamdam doon sa tinudugan namin. Walang kibo yung staff. Basta na-check out na kami nun at idesisyon na lang na maghanap ng ibang mapag-iistayan hanggang sa matapos yung stay namin sa Palawan. So far, iyon pa lang yung nakapaninindig balahibong experience ko o namin. Yung nag-e-expect ka na makapag-relax sa summer vacation nyo pero mas lalo pang na-stress. Hindi ko na inalam yung reason sa likod ng spooky experience namin sa resort na yon dahil ayokong magkaroon ng dagdag sakit sa ulo. Hopefully sa mga resort owners dyan ay sana ipabless nyo muna yung lugar bago nyo parentahan. Nakakatroma kasi, lalo at matatakotin pa naman kami. Narate ko talaga ng 1 star yung review dahil ayokong may ibang maka-experience ang naranasan namin. Hanggang dito na lang Sir Bob at maraming salamat sa pagbabasa. Listeners din pala ng channel nyo yung mga pinsan ko at palagi sila nag-aabang ng mga bagong creepy stories mo. For sure, matutuwa yung mga yon kapag narinig itong kwento namin last year. God bless po sa inyo. Magandang hapon sa inyo sir, pati na sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Hana, taga Imus. Naengganyo ako mag-share ng kwentong katatakutan sa inyo dahil sa nangyari sa amin nung nag-summer vacation kami sa Zambales. Nakaugalian na kasi namin ng mga kaibigan ko na once a year ay mag-bonding at tuwing summer kami nagsisipag-leave sa aming trabaho. May botohan pa nga kaming ginagawa kung saang lugar ang mapipili naming puntahan next. Majority of the vote ay sa Anawangin, Zambales. Kaya doon din yung next na punta namin noon. Excited ako dahil isa to sa naalagay sa bucket list ko. Tumating na nga yung summer. Medyo nawalan ako ng gana na sumama sa mga kaibigan ko dahil tinangkaso ako. Nakakahiya naman na kapag sumama ako tapos paniubo ako doon. Isa pa, inatake din ako ng migraine kaya nagdadalawang isip pa akong tumuloy. Pero nagdesisyon yung mga kaibigan ko na hindi na lang din sila tutuloy kung hindi rin lang ako sasama. So ayoko naman na maging dahilan kung bakit hindi matutuloy yung lakad. Kaya sumama na lang ako at nagbaon ng gamot. Buong biyahe namin ay puro tulog lang yung ginawa ko. Iniiwasan ko rin na dumaldal dahil baka ubuhin lang sa biyahe. Awkward para sa akin yon. Pagdating namin doon, nilanghap ko talaga yung simoy ng hangin. Walang bahid ng polusyon. Dapat magaan sa pakiramdam, pero iba yung epekto sa akin. Kinakabahan kasi ako na hindi ko malaman kung bakit. Inignore ko na lang muna yung nararamdaman ko. Idinaan ko sa pag-inom ng tubig at gamot. Nagbabaka sakaling kumalma yung pakiramdam ko. Nagtataka pa nga ako noon dahil hindi pa rin mawala yung kabog ng dibdib ko kahit na nasa mismong area na kami. Kahit nasa loob na kami ng nirentahan tent ay hindi pa rin ako mapanatag. Hindi ko talaga mawari dahil first time kong kinabahan ng ganon. Ang unang araw din namin ay naliligo lang sa dagat since hindi naman kami sumali sa mga naka-avail ng promo. Nasa mababaw na part lang ako naliligo kasi nga pinilit ko na lang yung sarili ko noon dahil masama pa rin ang pakiramdam. Habang yung 3 ko pang mga kaibigan ay nasa malalim na parte.
Tuwang-tuwa pa nga sila dahil may mga lalaking bakasyonista rin na naipagsabayan sa kanilang maligo. Pero ang weird lang nang nakikita ko na kasama nila. Parang may something kasi ito sa magkabilang tenga. Hindi ko matukoy kung ano dahil malayo. Around lunchtime, umahon na rin sila. Sinundan ko pa ang mga yon ng tingin pero bigla yung nawala sa paningin ko. Ang weird diba? Lumangoy kasi tapos parang hindi na umahon. Pero nawala din sa isipan ko dahil nag-ahunan na rin yung mga kaibigan ko. Pinag-usapan nila buong lunch yung guy na nakabanding nila. Sobrang gwapo daw sa malapitan. Parang may kahawig pa nga itong artista. Babalik rin daw ito mamayang gabi. Ipapakilala raw sila sa kapatid nito. Nagsitilian pa nga ang mga loka. Dapat daw ay sumama ako sa kanila para daw makilala ko rin si Brandon. Yun yung name nung guy. Ako noon patangu-tangu na lang habang nakikinig sa kanila. Bago siguro mag-alas-alis ng gabi noon ay naligo na naman sila sa beach. Habang ako naman nagstay sa loob ng tent. Nilagnat kasi ako kaya sa isip ko ay wala na siguro akong chance na makilatis yung Brandon na yon. Malabong makita ko rin yung mga mukha ng mga ito dahil nagsisimula ng magdilim yung dagat. Naligo pa nga sila. Ini-enjoy ang summer vacation namin. Maya-maya ay bibigla na lang sumigaw. Nagkagulo yung mga naliligo. May narinig din akong matinis na tunog. Kaagad dumating ang rescue team. Nakaupo pa rin ako sa tent nang pumwesto ang mga ito dahil hindi ganon kalayo sa tent namin. Ayon pa rito ay bigla na lang daw nawawala yung isa nilang kasama. Sumisid daw ito sa ilalim pero hindi na nakaahon. Kaya natigil ang mga naliligo sa dagat. Hinanap nila yung nawala. Maraming usap-usapan doon kung may sakit raw ba ito sa puso dahil baka nasaktuhan na inatake sa ilalim ng tubig. Baka pinulikat o baka raw totoo yung sabi-sabi ng iba na may nangunguha ng mga turista sa lugar. Nagsabi yung nagbantay ng lugar na huwag munang maligo sa dagat hanggat hindi pa nahanap yung nawawala. Kaya naman maaga na lang kami nagsipasukan sa aming mga tents. Nagkwento na nga lang sila ng mga katatakutan doon mismo sa lugar na yon. Mas lalo tuloy sumama yung pakiramdam ko dahil sa narinig na usap-usapan nila. Kasi kung totoo nga na may nangunguha doon tapos pinag-uusapan pa nila, may chance na mambiktima pa rin sila ng ibang naroon. Kaya pinili ko na lang na magstay sa loob at magtalokbong. Nakaidip na ako noon nang maarinig ng kaluskos. Narinig ko na namang muli yung matinis na tinig kanina. At tuluyan na akong nagising dahil may tumapak sa paa ko. Pagtingin ko ay yung kaibigan ko pala. Tinanong ko kung saan siya pupunta pero hindi ito sumagot. Kaya bumangon ako para pigilan siya lumabas. Nakita ko na nakapikit ito habang naglalakad palabas ng tent. Kinabahan na naman ako. Ilang beses ko siyang tinawag at pinigilan pero hindi ako nito nililingon. At ang malala ay pupunta ito ng dagat kahit sobrang dilim na. Doon na ako nagpanik. Dahil sa takot sa posibleng mangyari sa kaibigan ko ay ginising ko na rin yung iba para pigilan siya. Medyo nangihina kasi ako noon at may sakit pa. Kaagad kami nagtawag ng tulong. Basang-basa na yung kaibigan ko nang iahon ito sa dagat. Nagulat pa nga ito kung bakit siya naroon at kung bakit basang-basa siya. Nang kinuwento namin sa kanya yung ginawa niya, ang sagot nito sa amin ay parang nananaginip daw siya. Hindi niya alam ang nangyari. Sa panaginip daw niya ay niyaya siya ni Brandon na ipakilala siya sa kapatid nito dahil hindi na natuloy yung pagpapakilala sa kanila kanina dahil sa kaguluhan. Nagdalawang isip pa nga siyang magtampisaw kasi nga 'di ba, pinagbawalan kami kanina. Pero ang sagot daw ng Brandon na kanina pa raw nakita yung nawawala kaya wala na siyang dapat ipag-alala pa. Gusto niya sanang gisingin kami pero hindi raw pumayag si Brandon. Siya lang daw ang natipuhan ng kapatid nito kaya siya na lang muna ang pupunta. Natakot pa nga siya noon dahil sumasayad na sa ilalim ang mga paa niya at sobrang lalim na raw ng nilalakaran niya. Tapos nagulat na lang siya nang may biglang humila sa kanya paangat ng tubig.
doon na siya tuluyang nagising. Hindi niya alam na nag-sleepwalk siya at totoong nangyari sa kanya yung napanaginipan niya. Naisip ko noon na baka yung Brandon na nagpakilala sa kanila yung dahilan ng pagkawala ng isang turista. Grabe yung takot na naramdaman ko noong mga oras na yon nung binalaan kami ng mga tagabantay na huwag sumama sa mga bagong kakilala. Pagsikat daw ng araw ay tatanungin nila kung sino si Brandon. Kahit obvious naman na hindi tao yung Brandon na yon. At nang mag-umaga na nga, nagsabi ang nagbantay sa amin na wala raw nagngangalang Brandon doon. Ang nakapagtataka pa dahil ni mukha ng lalaki ay walang maapagtuturo kung sino. Sobrang creepy lang kung iisipin dahil imbis na mag-relax ang pinunta namin doon kasi nga ay bakasyon ay ganun pa ang nangyari. Muntikan pa kaming malagasan ng isa kaya mabuti na lang at nagising ako noon. Mag-iingat ang mga magsa-summer vacation dyan. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at maraming salamat sa inyong oras. Hello sa inyo, sir. Sana ay okay ang lahat. Ako si Charles mula sa Caloocan. Silent listener nyo pala ako ng channel. Taong 2017 to nang mag-decide akong sumama sa probinsya ni tatay nung mga panahong nagkahiwalay sila ni nanay. 15 anyos pa lang ako nito. Sa Sikihoro nga pala ang probinsya niya at first time kong umuwi doon. Medyo naumay na rin kasi ako sa Caloocan kaya naisip ko na baka mas mapapabuti ako kung sasama ako kay tatay. Sakto namang summer vacation yon kaya malaking advantage sa akin. Pagdating namin doon ay sanalubong naman kami ng pagtanggap ng mga kamag-anak ni tatay. Lahat ng matatanda sa pinuntahan naming bahay ay pinagmanuhan ko. Masaya sa pairamdam at medyo awkward din dahil first time ko silang makita. Kinabukasan ay maaga kami nagpunta sa tulay kung saan naroon yung sapa nila. Maaga rin kasi nag-aya yung mga pinsan ko na maligo kami doon. Kasama ko sina Kuya Romel, Kuya Nilo, Makuya at Henry at iba pang mga binatang kapitbahay. Medyo sikat ako noon dahil galing daw akong Maynila. May dala kaming bigas at tubig. Na-excite ako dahil manghuhuli raw kami ng isda at mangunguha ng bunga ng mangga. Tuwang-tuwa pa ako dahil first time lang ako makaranas ng ganong banding. Hindi na nga namin namalayan ng oras at magtatakip silim na, kaya naman umahon na rin kami. Nagtatawanan pa kami noon habang naglalakad sa tulay nang may mahagip ang paningin ko sa ibabang bahagi. Nakita ko kasi ang isang puting bagay na naalutang sa may sapa. Nagtaka ako kung bakit noon ko lang nakita yon. Kung kailan nakaakyat na kami sa tulay ay saka pa ito sumulpot. Dahil wala akong ideya sa bagay na yon, nagsabi ako sa mga pinsan ko na may nakita akong puting bagay sa ibabang bahagi ng tulay. Pansamantalang tumigil ang mga ito para silipin din yung bagay na sinasabi ko. Pero bigla na lang sumigaw si Henry ng takbo. Kahit medyo natataranta ako, ay hindi pa talaga ako kumilos. Hanggang sa makita ko sa bandang unahan namin ang buting bagay. Isa itong puting kabaong na lumulutang. Mas maliit ang sapa kaysa sa ilog, pero yung sapa kasi doon ay medyo malaki at kalaliman. Nanlamig ang katawan ko at ang laki ang mga mata sa nakita. Mabuti na lang at nahila ako ni Kuya Nilo para gabayan ako sa pagtakbo. Pero nagkahiwalay-hiwalay din kami dahil parang may sariling isip ang lumulutang na kabaong. Nagawa nitong paghiwalayin kami. Para na akong ipinako sa aking kinatatayuan. Katabi ko nanginginig kong pinsang si Makoy habang pinagmamasan namin na hinahabol ang iba pa naming mga kasama ng lumulutang na kabaong. Takot ang nangibabaw sa akin kaya mabilis kong hinila pa upo yung pinsan ko. Nanginginig at umiiyak na gumapang ako sa pinakamalapit na puno doon at nagtago. Sumunod din ito sa akin. Magkayakap pa nga kami nagtatago sa lilim ng puno.
Takot na takot ako noon habang iniisip ko kung anong mangyayari sa amin kapag mahabol kami ng lumulutang na kabaong. Mas lalo akong kinilabutan nang maisip ko na baka mailibing kami ng buhay kapag nagkataon. Kaya napadasal ako nang wala sa oras. Hindi ko alam kung gaano katagal kami nagtago sa ilalim ng puno nang may marinig akong boses na tinatawag kaming dalawa ni Makoy. Walang kahit isa sa amin ang sumagot sa takot na baka ang nakahimlay dun sa lumulutang na kabaong ang tumatawag sa pangalan namin. Pero nung nabusesan ko na si tata yung tumatawag, dahan-dahan akong sumilip. Laking tuwa ko nang makita ko si tatay kasama ang ibang mga kalalakihan dun sa lugar nila. May hawak silang mga ilaw. Grabe yung takot na naramdaman ko nun. Pero sinabihan kami ng matatanda na hindi dapat katakutan yung kabaong na lumulutang. Bagkus ay iwasan lang daw ito at magkunwari na walang nakita. Dahil kung natatakot ka raw, ay mas lalo ka raw nitong tatakutin. Hanggang ngayon ay legit pa rin yung nararamdaman kong takot kapag naaalala ko yung nangyari sa akin 9 years ago. Ewan ko ba, kahit na madaling matakot ay mahilig pa rin naman akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Ito lang sir ang kwento ko. Aabangan ko ito sa inyong channel. Magandang gabi sa lahat. Ako si Denise, dating taga QC. Pero ngayon ay nasa ibang bansa na ako nakatira. May kakaibang experience po ako dati na tumatak talaga sa akin. Lalo na, summer vacation yun nangyari. Live-in partner ko pa nito yung asawa ko ngayon. Pinapauwi siya sa probinsya nila sa Leyte dahil sa request ng mga tiyahin niya. Tungkol ito sa pamana ng Lola Remedios niya. Siya raw kasi yung paboritong apo kaya kailangan na present siya sa mga nalalabing araw ng lola niya. Matagal na rin nangyari to. At that time, wala pa aming budget para bumiyahe. Kaya nagbarko kami. Nasa sobrang bagal ay tulad ng usad ng traffic sa EDSA. Sobrang nakakabagot. Papunta pa lang kami ay hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Para akong may nararamdamang kakaiba na mahirap ipaliwanag. Pagdating namin ng Leyte ay diretso agad kami sa bahay ni Lola. Sumalubong sa akin ang malabig na simoy ng hangin. Tapos ang pangit sa pairamdam. Alam niyo po yung feeling na napapanood mo lang sa TV na kapag lumingon ka ay may bubulagta sa'yo na nakakatakot sa likuran. Ganun na ganun ang vibes ng lugar ng lola niya. Ang nakakakilabot pa ay yung mga tao. Nakatingin lang ang mga ito habang naglalakad kami ng partner ko papunta sa direksyon ng bahay ni Lola Remedios. Grabe pa nga yung kapit ko sa braso ni partner nang paakyat na kami ng hagdanan dahil unti-unti na nagtatayuan ang mga balahibo ko sa braso at batok. Ewan ko po ba, hindi ko talaga mapigilan yung nararamdaman ko. Pagpasok namin sa loob, 5 tao ang bumungad sa amin. Naatanghod lang sila sa matandang nakaratay sa higaan ni hindi nga nila ako matapunan ng kahit sulyap man lang. Seryoso silang lahat. Parang walang paki ang mga ito sa presensya namin. Pero nang binigyan nila ng espasyo ang partner ko para makalapit ito kay Lola Remedios niya. Pagbuka ng bibig nito na parang may bumabara sa lamunan, inilapit agad ni partner yung tenga niya sa bibig ni Lola. Pero nagmamadali din siyang tumayo after marinig ang sinabi nito sa kanya. Akmang hihilahin na ako nito palabas nang pinagalitan siya ng tiya niya. Walang paki ang mga ito na marinig ko ang pinag-aawayan nila. Pinagsabihan nila ang partner ko na kahit gusto nilang saluhin ang pamana ni Lola Remedios ay wala silang magawa dahil ayaw nitong ibigay sa kanila. Kaya inabot na lang ito ng 5 taon na naghihingalo. Hindi raw ito mamamatay kapag hindi nito naibigay ang pamana sa taong gusto nitong pagbigyan. Kinilabutan talaga ako sa narinig ko sa usapan nila. First time kong malaman na pwede palang maghingalo ng ganong katagal. Kung komatos pa ang matanda, maiintindihan ko. Pero hindi eh.
Dahil wala akong ideya sa pamana ni Lola Remedios, kaya nakisingit ako sa usapan nila. Sinuggest ko sa partner ko na tanggapin na lang niya dahil nakakaawa ang matanda. Hindi umimik yung boyfriend ko, pero ramdam ko ang tensyon na namamagitan pati na yung kakaibang tinginan nila sa akin. Basta niya lang akong inaya na lumabas na kami. Nagstay lang kami sa isang bahay na malapit sa bahay ng lola niya. Kaya saksi ako kung gaano ka-weird ang mga tao sa lugar. Bihira lang ang makikita kong tao sa umaga, pero tuwing sasapit ang tanghali hanggang gabi, parang buhay na buhay ang lugar nila. One time, maaga na umalis ang boyfriend ko. Sinundo kasi ito ng mga tiyahin niya dahil may pupuntahan silang importante. Bago nila ako iniwanan, ay binili ng tiya ni partner na hatiran ko raw ng pagkain si Lola Remedios. Inabot ito sa akin ang isang Tupperware na pinaglalagyan ng pagkain ni Lola. Seryoso pa nitong sinabi sa akin na mananagot daw ako sa kanya kapag hindi ko napakain si Lola ng tanghalian. Medyo kinabahan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Para kasi itong kumakain ng tao. Kinikilabutan ako sa mga nangyayari. Dahil magtatanghali na nun, ay kumayak na lang din ako papunta sa bahay nila para wala itong masabi sa akin. Every time na pumupunta ako sa bahay ni Lola Remedios ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding kilabot. Idagdag pa na mag-isa lang ito sa bahay nila. Imbis na makaramdam ng awa dahil iniwan nila ng mag-isa ang matanda, ay kabaliktaran ang naramdaman ko. Kilabot. Para mawala na yung takot na nararamdaman ko, ay binilisan ko yung pagkakbang papunta sa kwarto niya. Pero nagtaka ako dahil hindi ko siya mahanap doon. Daig ko pa yung bida sa hide and seek na palabas dahil ganun ang ginawa ko sa bahay ni Lola. Pinuntahan ko ang kusina pero wala siya. Bawat sulok ng bahay niya ay pinuntahan ko na pero hindi ko pa rin siya mahanap. Patindi na ng patindi ang kabog sa dibdib ko kasi malaking palaisipan para sa akin na isang naghihingalong matanda ang makapaglalakad. Hirap na hirap nga itong makatayo. Gusto ko nang umuwi at iwanan yung pagkain ni Lola Remedios nang mapunta ako sa likurang bahagi ng bahay niya. Tumambad sa akin ang napakalawak nilang palayan. At dahil summer nga nun, kaya wala kang makikitang tanim doon kundi yung tuyong palayan at mga dayami. Nagulat ako sa nakita ko. Para akong napako sa kinatatayuan nang makita si Lola Remedios sa gitna ng palayan. Naatuwad ito. Ang mahaba at hanggang bewang nitong puting buhok ay nakaladad sa lupa. Naanganga ito at nakalabas ang mahaba at maitim itong dila. Purong puti ang mga mata nito. May kumikislap din na bagay sa dila ni Lola. Nang bahagya itong gumalaw, ay tuluyan ko nang nabitawan yung bitbit kong Tupperware. Natapon ang laman nito. Tumalsik ang mapulang bagay na kasing laki ng kamao ko. Napaupo ako sa lupa. Takot ako sa nakita ko. Nanigas ang katawan ko noong mga oras na yon at paulit-ulit na tinatawag yung pangalan ng boyfriend ko. Maya-maya ay dumating na siya. Mahigpit ako nitong niyakap at binulungan na kumalma lang daw at magkunwaring walang nakita. Inalalayan niya ako papunta sa loob ng bahay ni Lola Remedios. Saka siya bumalik sa likurang bahagi ng bahay nila. Hindi ko alam kung anong ginawa niya pero buhat-buhat na niya ang katawan ni Lola. Nang gabi ding yun ay namatay si Lola Remedios. Nang gabi ding yung hinatid din ako ng partner ko sa pier. Alam ko na matapos ang gabing yun ay marami na ang magbabago. Tanggap ko naman yung pagkatao ng partner ko noon pero masyado pang komplikado yung sitwasyon. Dati tuwing summer, may ibon na palaging dumadapo sa puno na katabi ng bahay namin. Mas madalas ay pusang itim. Tapos kapag tapos na ang bakasyon, saka naman ito umaalis. Halos 2 dekada na rin po ang nakalipas pero sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari. Ang masasabi ko lang, sa ngayon ay tahimik naman ang buhay namin dito sa ibang bansa. At kahit ganun ay mahilig pa rin ako sa mga horror stories. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento.
sana mabigyan ng chance na ma-narrate itong story ko sa inyong channel.